Ano pong exact fiscal measures ang nais po sana ng COCOPEA na maibigay ng gobyerno na sa ngayon ay hindi pa po natutugunan? Siyempre ang pinakamadali at less cost sa ating pong gobyerno ay magkaroon po ng reasonable policies. Halimbawa sa our flexibility sa pagtaas or pag-charge ng tuition and other fees. Malaking bagay po yon. Katulad po nito, siyempre pag sinabi pong blanket denial or di ba, it's unreasonable, no? Parang wala kang option. So that's number one. Number two, merong cost sa gobyerno kung magkakaroon ng pagtataas ng subsidiya sa ating mga estudyante, hindi po sa eskwelahan, diretso po sa estudyante. Malaking tulong po 'yon. So, ang lagi po namin sanang pakiusap, no, because of the complementarity is habang tayo, ang gobyerno po, estado ay tumutulong sa mga state universities and colleges, sana isipin din po nila yung private colleges and universities. Kasi tama po yung sinabi ni Manong Ted. Kapag nagkaroon ng imbalance, pag nagsara ang isang pampribadong paaralan, eventually it will strain government resources kasi lilipat magka-crowding na naman sa state universities. Sigurado. Pero kung hindi naman magsara, ganun din kasi mababawasan ng choices ng mga estudyante pag nagsara ang mga courses, bababa ang kalidad kasi walang kakayanan ng pampribadong paaralan na mag-hire ng dekalidad ng mga professors. So, ang ating pong Philippine education system ay merong dalawang sectors, no? Ang sabi ng Constitution, public and private. Kaya po may complementarity. Hindi pwedeng wala yung isa. Oo. Ay kailangan po mag-complement po talaga sila. Attorney Joseph, hindi ba may binibigay na tulong po yung gobyerno natin para sa mga senior high school students? May mga pili na pwede sila mag-enroll sa mga private school, sasagutin ng gobyerno yung kanilang tuition fee. For colleges po ba, kulang pa yung tulong na yun? Kasi may mga programs na rin naman po ang gobyerno na nagbibigay ng libreng edukasyon for college students. Nakukulangan pa kayo for that? Actually, yung amount is bumaba pa po. Ito yung sa tertiary education subsidy na nabanggit ko kanina. Meron po Voucher sa system kanina na pinag-usapan natin. Opo, sige. yung RA 10931, 10931. Meron pong doon subsidiya para sa pampribadong estudyante. Kaya lang mababa po yung amount ngayon, lalo pong bumaba parang 20,000 a year. So parang 10,000 ASEM lang po 'yon. Tsaka may mga po doon, pinag-aaralan po ngayon yung implementation din kasi yung pong mga lugar na merong state universities and colleges or local colleges and universities, kapag nandoon located yung pampribadong paaralan, hindi makakatanggap yung doon estudyante. That's how they designed the implementation of the law. So yung sinasabing subsidy, ang nakakapag-benefit lang talaga doon generally, doon sa mga lugar na walang government colleges or universities. Kasi kung meron, I think ang intention ng batas, doon kayo sa pampubliko at wag kayo dyan sa pampribado. So, yan po ay nire-review din kasi baka nagiging restriction yan, no, sa access to that subsidy of the government. Sige po. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.